Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong umaga ng Martes. No? So ang dami nating news ngayon. Grabe at medyo matindi talaga yung ating mga balita ngayon, mga idol. Pinipilit kong tanggalin yung yung aking Lodi syndrome tsaka yung idol syndrome. Lagi ko nasasabi kasi sa about video ko na 100 salita ata ako nun eh. Kaya gusto kong tanggalin. Tantusan nyo nga ako, mga idol. O ayan, isa na agad yung aking no? So ayan, magkaano tayo? Kung papansinin nyo, kulay green lahat ng ating coins halos, no? Sa day, halos puro double digit. Virtual bonk, bonk, Uniswap, Kai, Hyperliquid, ano pa ba? WIF, ayan, SPX, no, napakadami. Halos puro double digit yung positive kasi Bitcoin nagpump, no? Halos puntahan niya itong ating 111 pero hanggang 110 lang siya. 110.7, grabe, onti na lang, no? 111 na lang, 112 pala to. Ayan. So halos maano niya na, mapuntahan niya na. Pero ngayon nagkakaroon tayo ng correction o baka ano lang to, paghinga, no? Baka paghinga lang 'yan tapos biglang aakyat ulit. Hindi natin alam kung ganun yung mangyayari. Sa XRP naman natin, medyo kumawala na siya dun sa ating resistance. Kumawala na siya dito. Pero kung ang mangyayari diyan, pwedeng ito na yung maging support niya, no? Etong guhit na resistance natin, ayun na yung maging support niya. Pwedeng mangyari yon, pwede ring hindi, no? Pwede ring dumiretso siya o mag-consolidate ng konti tapos dumiretso. Ang gusto ko talaga ma-break niya is etong 2.6 bago natin ilabas yung camel. Diba? So ayan. Grabe. Puntahan natin yung yung mga news natin. Pero dito muna tayo sa trending news kasi talagang ang lupit na nangyayari sa US ngayon eh. No, talagang ang gulo na sa Los Angeles. No, kung titingnan niyo to, sabi dito ni Nick Sortor, LA Mayor Karen Bass slams Trump for deploying troops and insists she has everything under control, sabi niya sa interview. No? Meanwhile, the camera view next to her shows total anarchy happening live. Sabi niya total in control daw siya, pero pag tinignan mo yung live na nangyayari sa camera, ang gulo, no? Democratic lie to your face. No? She even goes as far as justifying the riots and says people are upset because federal laws are being enforced and blocking freeways is protected by the First Amendment. Pag tinignan niyo yung mga report ngayon, mga lodi, na mga idol sa ating kay Nick Sartor, makikita niyo yung sobrang gulo sa Los Angeles, no? Ito nga, sabi nito ni yung Meksikano. Mexico pala yung mga nandun, mga lods, no? Yung plug din pala na Mexico 'yon. Sabi dito ni Cholo. Ano bang tawag nila sa mga ganun? So ito, astig to mga lodi, no? Ang ganda ng sinabi niya dito. Pakinggan natin onte. Medyo dito muna tayo sa trending, labas muna tayo sa crypto. So let me get this straight. Just so I could clarify it. You don't want to go back to Mexico. You're protesting to stay away from Mexico. But you're waving the Mexican flag and you're waving it with pride. You're waving it in the United States. The country you're trying to stay in, the country you don't want to leave, but yet you're waving the Mexican flag with pride. Okay. That seems normal to you? That seems logical? That's not stupid at all? None of that's stupid. All right. You guys are an embarrassment to the Mexican culture and to the United States culture. You guys are an embarrassment to everybody around you, and you should be ashamed of yourself. Oo nga naman, no? Do better. Kasi wini-wave mo yung Mexican flag doon, pero ayaw mo namang umalis sa US. Diba? Ayaw mong umalis sa Los Angeles. Gusto mo doon ka. Ayaw mong pumunta sa Mexico, tapos yung Mexico yung wini-wave mo na flag.
Ang weird, no? Pero ang weird dito, mga idol, sa umpisa, parang meron ako narinig na kakaiba, mga idol, no? Pakinggan niyo mabuti, ah. So let me get this straight. Ako lang ba nakarinig nun? So let me get this straight. Try natin. So, ito na yung mga gulo, mga idol, oh. Kita nyo, oh. Grabe, oh. They're handing them out like candies. Ano yun? Thousands of dollars worth show up in each truck hold. DOJ must identify and prosecute those funding this. Naku, binibigyan sila ng pera. Rioters are being given earplugs, gas mask, and water. May mga sumusuporta sa kanila. Sa mga rioters, no? Binibigyan sila ng mga pera, ng mga shield, no? Earplugs, gas mask, water bottle to throw at police, no? LA also reporting truckloads of bionic shields which cost $60+ each are being delivered to rioters. So parang ano pala to, sinasadya, no? Kumbaga funded yung riot na to, kaya pala sobrang lakas, no? Kasi syempre kung kumbaga wala akong sumusuporta diyan, walang pondo yan. Kung ikaw tao ka na gusto mong mabuhay lang ng normal, bakit ka sasali dito? Di ba? So tama yung sinabi ni Calvo, mga idol, no? Kung gusto nyong mag-stay sa Amerika, bakit yung Mexican flag yung wini-wave nyo dyan? O ayun na, dineploy na yung troops. $700 Marines deployed to Los Angeles are making final preparation to depart the base. Oh, grabe. Grabe na yung mga nangyayari, mga idol. Oh, yan. Ito, wini-wave niya yung Mexican flag. O, hindi, ayaw niya naman pumunta sa Mexico. Gusto niya sa US. Ba't niya wini-wave yan? O, di ba? Ganun yung sabi ni Calvo, mga idol, di ba? Oh. President Trump says Tom Homan should arrest Gavin Newsom. I would do it if I were Tom. No, do it. Sabi niya, Newsom is aiding and abetting criminals and obstructing federal law. So, parang ayun ata yung sumusuport sa mga rioters. Strong message. If they spit, we will hit. And I promise you, if they spit, they will be hit harder than they've ever been hit before. Oh, yari kayo ngayon. Hanggang kailan kaya magtatagal to? Hanggang kailan kaya yung pondo, no? Kakayanin ng pondo na nagpo-pondo dito na pag-stayin yung mga rioters dyan, mga idol. So, ito na tayo. Sabi dito, ay nako, mukhang magkakabati na yung dalawa. Oh, mukhang magkakabati na. Sabi nga dito, the drama is about to end. Sabi, President Trump says he and Elon Musk had a great relationship and that he wishes him very well, sabi. Just days after their online feud, it looks like things are cooling off. Are we witnessing a strategic reset? No, naku, reset na. Nabanggit na naman ang reset. No, ako, bahala kayo dyan. Sa reset kasi, syempre, alam nyo na, no, bias tayo sa XRP. Pero marami kasi nag-isa, puro ka naman XRP. Doon kayo sa ibang maganap ng news. Diba? XRP tayo, XRP army tayo eh. Although marami tayong mga coins na pwedeng, nalulupitan din ako sa ibang coins. Parang ngayong cycle lang na to, ngayong taon lang na to, magiging parang bias ako sa XRP, ganun lang. Pero hindi ko pinopromote yan ha. Sinasabi ko lang na bias ako doon. Huwag kayong bumili niyan. SEC Chair Paul Atkins says DeFi platforms will be exempt from regulatory barriers. No? So ayan ha, this is huge. Sabi ni George, si George may sabi niya, no? Ito, sa tingin ko napakalapit na ilalabas tong regulatory law natin, mga idol. At sa akin, sabi nga ni Brad Garlinghouse, once na lumabas to, at hindi lang si Brad Garlinghouse nagsabi, marami na, 99% ng mga coins is mawa-wipe out.
So, ano yung 1% na matitira? Dapat ayun yung mahanap nyo para maging safe ang inyong funds o para maging safe ang inyong invest. Dapat hanapin nyo yun. Do your own research. Sabi nga ni Jeblo, no? At eto, ang tagal kasi ng regulatory mga idol. So sabi na dito ni Lynch, breaking Representative Lynch on crypto regulations, the US is headed for the mother of all financial crisis, mga lodi, no? Regulatory delay and lack of clarity could cost America its financial edge. Kailangan na malabas. Kailangan na nating ipatupad yan. No, para ma-finalize na at maging malupit na ang crypto. Galit na siya, oh. Ha? Yan nyo na kasi, ayusin nyo na. Sabi niya gano'n. Ito naman, napakaganda rin ng news na to para sa mga Bitcoin lovers. Just paid for dinner for the family at Steak and Shake. I paid using Bitcoin on Lightning Network, which is much faster than any credit card transaction. Sabi dito. Tapos sabi ng Steak and Shake, also 50% cheaper for us than US credit for us than credit card fees. Sabi mas 50% pa, no, na mas mababa. We will reinvest saving to improve quality. Go Maha, sabi niya. Ano yung Maha? Maha Salvador. Sabi dito ni George, love seeing Bitcoin payments come in 50% cheaper than credit cards and those savings going straight into better food quality. That's real BTC utility. Nako, yan, pinapakita na. Alam niyo naman sila George, mga ano to, mga talagang mga OG to ng crypto. So talagang merong mga Bitcoin yan. At syempre, pinapakita lang nila yung utility ng Bitcoin, no? Which is goods na yun, mga idol, kasi adoption yan eh. Steak and Shake, curious how it's impacted your operation or customer behavior so far. So parang tinanong niya yung Steak and Shake dyan. Pero goods to, lalong-lalo na sa adoption ng crypto, hindi lang Bitcoin, lahat ng crypto, syempre, kung gagamitin, napakaganda. Kumbaga, less hassle. Yan, less hassle na. No, pa-scan ka na lang. Wala ka na nga. Kumbaga, hindi ka na magdadala ng fiat. Kumbaga, yung wallet mo, hindi na puno. Bibili ka ng sasakyan, di ba? O, bibili ka ng mga mahal na bagay, hindi ka na magdadala ng maraming cash. Mag-i-scan ka na lang, less hassle na. Yeah? So, ito naman, si Bo Hines. Kilala nyo na si Bo Hines, ang Executive Director on Digital Asset. Sabi ni Bo Hines, hints that the US will soon start accumulating Bitcoin, no, di ba? So, pero ang pagkakaalam ko, meron na silang 200 something plus Bitcoin. Sabi yan di umano yan. So, kung magdadagdag pa sila, edi goods yun sa crypto. Alam nyo, once na nakikita nyo naman yan kahit nasabihin na natin medyo sa XRP tayo, pero once na umangat ang Bitcoin, makikita nyo naman hinahatak niya lahat yan, pati mga ibang coins. Shiba Inu, Dogecoin, madami, di ba? Halos lahat, no? Aibo, kita nyo, Aibo, grabe yung Aibo. Oh. So, lahat ng coins ay hinahatak niya. So, syempre, gusto rin nating mag-pump yung Bitcoin. Sabi nga ni Brad Garlinghouse, aabot yan ng mga nasa $200,000. Si Brad Garlinghouse na nagsabi nun, Sabi niya, abot ng mga 200,000. So, imagine, magkano na yung mga altcoins kapag kagano'n yung price ng Bitcoin. Magkano na yung Doge? The most entertaining outcome would be X-Money, launch on June 9. June 9 to, June 10 na. With Dogecoin integration, Elon Musk, you can make it happen. So, marami pa rin umaasa at syempre, mukha namang mangyayari yun. Na once na magkaroon ng X-Money dito sa Twitter o sa X, kasama yung Doge, no? Sa pwedeng ipangbayad, ipangpasahod sa mga content creators, at kung ano-ano pang payments na pwedeng gawin dito sa X. So, syempre, pag nangyari yun, goods na goods yun sa Doge. At syempre, ano pang ibang coins bukod sa Doge? Kasama rin ba ang Bitcoin? Kasama rin ba ang Ethereum? Solana? Shiba Inu? Pwede rin kasama. Pi coins, kung gusto nila isama yung Pi coins. Ano kaya? No? Ano kaya ang mga isasama? Pero for sure, Dogecoin di yan mawawala pag lumabas na yung X payment sa X. At syempre, Dogecoin appears to be
repeating the pattern observed just before the last pump from October to December 2024. Doge is ready to soar massively again. So hanggang saan ba? 0.8, 0.9. Kasi nasa 0.1 pa lang ngayon ng Doge eh. No, 0.1. So kung gagayahin niya to nung August, September, October, pwede niyang ang mangyari is from June, July, pwedeng July mag-start na. Ngayong June or July, pwede nang humataw pataas papunta ng 0.9. Pa $1 na halos yung Dogecoin. 'Di ba? Ilang X 'yun? So 5x, 4x na agad pagdating ng September. Ayun yung sinasabi dito ni Trading Something. Ayan, Trading Tardigrade. Ayan. Punta naman tayo dito sa Shiba. Sabi dito ng Cointelegraph, one user paid 39 Ethereum or $100,000 in gas fee to invest 10 million USDC into plasma. Ganun kamahal, no? Ganun kamahal ang gas fee ng Ethereum. Mag-i-invest ka ng 10 million, ang gas fee mo $100,000. Halos 5 million pesos sa atin 'yan. Oh, 'di ba? Grabe yung gas fee. So sabi dito ni Shib Arab Army, that's why we say SHIB is the solution and formula that makes gas fee much lower. I believe it's time for Vitalik Buterin to respond to this, no? So sabi niya, mas maganda kung ang gagawing gas fee is yung Shiba Inu coins para hindi siya ganoon kamahal, no? Parang ganoon yung sinasabi dito. Pwede ba mangyari 'yon? Pwede, pwedeng hindi, no? Ganun yan. Pwede nilang sabihin yan eh. Ito naman yung kung titignan natin to, 2016, ang itsura ng SHIB, ano ba, ang bagal ng internet ko, mga idol ngayon, ang bagal ng Converge. So, hindi na natin ipupull screen, 2016, halos kamukha niya yung nangyayari ngayon, 2024 to 2025. So, kung sakaling mangyari to, ngayong June, July din to, June or July, hahataw to mga loads. No? Aakyat siya. Ayaw kasi ma-full screen. Ayun, hindi, to, Ethereum to eh. Pwedeng gumaya to mga idol. Ethereum pala to, hindi pa to SHIB. So, nasa na ba ang Ethereum ngayon? 5,000? Tama ba? 5,000. $2,000. Halos $3,000. Yeah. So, banda dito. Ito, 3,000. Ang taas niyan. 39. Grabe yan. Ilang X yan. Sobrang dami niyan. No? So, ito naman. Ito, medyo maganda. Malamang liquidated na itong mga to. Sabi dito, mga kasama ata ni James Wynn eh. Two hyperliquid whales, no, just shorted XRP with 20x leverage at 2.25 to 1.2 M, no, on the line, no. 2.25 yung 2.25 yung presyo ng XRP at 1.02 million, no? Ayun yung margin niya. Let's liquidate these clowns together, no mercy, no survivor. Sabi, no? Nasa 2. Ano siya? 2.2. Ano na ba ngayon? 3 at 2.3 na eh. Negative na tong mga to. Ito. So, sinort nila yung XRP. So far, negative sila. No? Whales trying to fade XRP again. Same play, same outcome. Wrecked. Sabi. Ito yung hinahanap ko kahapon. Key dates in 2025 for XRP, XRP ETF, ISO, crypto coins and stable coins. No, ito yan. Ito yung kahapon na hinahanap kong nawala eh. June 16. So ito yung sinasabi ko, no, Ripple, June 16 marks the end of the 60 days pause
granted in the Ripple versus SEC to explore a potential settlement. If no agreement is reached or no status updates is filed by then, the appeals process will resume. No, ayan na. So, July 14 naman, US Fedwire Funds Service ISO 222 migration rescheduled for July 14, giving institution more time to prepare. So, ito yung sa ISO. Tapos, summer na ng 2025, Genius Act, no? A final congressional vote on Genius Act is expected na. Siguro mga Agosto mga idol, no? This will depend on reconciliation between the House and Senate version of the bill. Both bills are focused on creating a clear regulatory framework for stablecoins. September 30, so ito September 30 na, bare months na. All US federal agencies must stop issuing paper check and switch to electronic payments na. Naku, wala nang cheque-cheque, mawawala na yung cheque. Including direct deposit and real-time methods where possible. Executive order modernize federal payments encouraging real-time option. So, imo-modernize na nila. Parang, ayun na nga, tatanggal na yung mga cheque-cheque. October 9, nako, ito na, malapit na tayo sa ano natin ito. Sa ating take profit time. All Europe area banks must send instant payments. Fees must not exceed those of regular SEPA transfers. October 18, ako sa October, dalawang malupit yung mangyayari kasama yung sa Ripple. Ripple XRP SEC has 240 days deadline to decide on the Grayscale XRP Trust and 21 share core XRP Trust ETF, sa ETF to, with deadline na October 18, 19 respectively. So ito na yung pinaka-deadline nila. Naalala ko to rin sinabi ni Brad Garlinghouse na 2025 for sure magkakaroon ng ETF ang XRP. November na tayo, patapos na tayo ng 2025. SWIFT, nako, eto na. All financial institution using SWIFT for cross-border payment must fully adopt ISO 222. Only ISO 222 will be supported for SWIFT cross-border payment, no? Ito mga kapatid, hindi na idol. Mga kapatid, nabasa nyo ba? Only ISO 222 will be supported for SWIFT. At alam nyo naman kung ano yung mga ISO compliant na coins. So, ang layo pa niyan, November pa yan. Kung gusto nyo magbudega ng mga ISO compliant bago tumaas yan, ngayon na yung chance nyo. I'm not a financial advisor, pero nyo akong wag sundin. Sinasabi ko lang yung nasa isip ko. No? Ayan. By the end of 2025, ISO is expected to become the global standard for financial messaging, covering 80% of the world's transaction volume, 87% of the total transaction value. Ito na yung maghahari dyan, mga kapatid. Mga brad, mga sis, ISO compliance coins. Nako, ayan yun sinasabi ko sa inyo. Bahala kayo dyan, ha. Hindi ko pinopromote yan. Ito na, pinopromote nila, kita nyo yan? Sa Washington, D.C., massive Ripple Flex, Washington, D.C. No? Crypto means business. This isn't a message, it's a statement. So, kung titignan nyo kasi yung mga nakalagay, we're building a better future for finance. Are you? Or you? Sabi niya. Crypto means business. Ripple yan, ha? Ripple. Ano sabi dito? Don't keep innovations waiting. Don't keep innovation waiting. Crypto means business. So, inulit ko lang yung sinabi dun sa kabilang tarpaulin. Di ba? So, sila yung nagpo-promote, di ako, ha. Sabi dito, Cardano ecosystem is expanding. Lace Wallet adds XRP support. This push for interoperability is a game changer, enhancing XRP's accessibility in DeFi applications tied to Cardano. What's next for cross-chain finance? So yung Cardano, XRP, yan dalawa na yan kasama yan sa mga ISO, no? So at hindi lang yun, no? Ang dami pa nilang ginagawa, no? Sa ano pa dito pa sa DeFi. So kayo nang bahala diyan, ha. Nasdaq
has recently added XRP to its official cryptocurrency benchmark. Remember, Brad Garlinghouse, he expected the launch of an XRP ETF. Ayun na nga yung sinabi ko kanina. So, ano na to eh. Andito na yan eh. Kumbaga, nakasetup na. Lahat ng mga partnership, lahat ng mga puzzle na bubuo na, nakasetup na. Ayun na yun eh. Bubuksan na lang yung gate, sabi nga. Breaking, Ripple boost Japanese startups with 200,000 XRP Ledger grants. So ito Japan na naman no? O Japan kahapon. Ano ba kahapon? Japan din kahapon. So grabe nga eh. Kumbaga kung titignan mo, Japan hindi lang isang beses, ang daming beses, no? Dubai, UAE, UK, Korea. Ayun na yun, dyan na nakasetup na. Ayun na yung lagi ko nakasetup na eh. Kumbaga mangyayari na lang, hinihintay na lang yung, parang meron na lang hinihintay na signal. Oy, game na, gano'n na sila. Can Ripple help secure the SWIFT network? Ayun, ang maganda, hindi yung papalitan, di ba? In a recent webinar, Ripple was named as a potential solution to combat security flaws after a hacker exploit cost SWIFT $81 million. Legacy systems looking at blockchain for protection, big shift coming. So, ano ba hinahanap ko na sinabi sa akin? Collaborate. Ayan. Magko-collaborate yung Ripple at Swift. At ang magiging gas fee, alam nyo na, XRP. So, hindi ko pinopromote again, ha? No, ayun lang yung nakikita nating pwedeng mangyari. Diba? So, solid yan. Wow, sabi ni Amelia rito, Ripple connects Google, Uber, and Airbnb to traditional payment rails using XRP. So ito yung sinasabi ko nung nakaraan, Product Vision Global Cross Network Payment through one interface. So pwedeng mangyari yan eh. 'Di ba? Yung Uber, yung Grab, yung Move It. Pwede nang gamitin yung XRP bilang bridge nila. Oh. Grabe yung XRP. Ang daming gagawin. Kaya sila yung kinuha nito eh. Oh. Yung Gulf nations are exploring tokenized sukuk. Sukuk yan, ha? Sukuk. Islamic finance is going digital and the implications for XRP are massive. Sukuk, Sharia, compliant bonds. Now, imagine them flowing globally in real time on a neutral permissionless ledger. So, ano ba tawag din sa sinasabi nila? Level playing field. Yung sinasabi nila, mga idol. So, grabe yan. Yung adoption, dami na eh. So, marami naman sabi, puro ka na lang adoption, wala man nangyayari. O di, wag na kayo pumili. Ganun lang yun. My plane departed from the easiest gate to remember. Ito na naman si David Schwartz. Nagpaparamdam na naman, G8. No? May nagtanong dito, Grok, list the G8 countries. Ito yung G8 countries, no? G8 countries were Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United Kingdom, and the United States. Russia was suspended in 2014 after annexing Crimea, reverting the group to the G7, which remains active as of June 9, 2025. The G8 focused on global economic and political issues but faces criticism for its exclusivity and limited representation of emerging economies. So, yung sinabi dito ni David Schwartz, G8 talaga yan kasi kasama talaga sa kanila yung Russia. Halos lahat yan. Kahit na matanggal yung Russia, kasama pa rin yun kasi naging partner na nila yan eh. Di ba? So, ayun na yan. Parang pinaalala lang ni David Schwartz. Nagkakaroon ng hint eh, no? So, sabi nga, grabe na yan. Sabi nga dito mga idolo, kung ikaw, imagine, working 9 to 5 for 50 years. Then the Fed print 40% of the total money supply and inflates away 20 years of your work. No, kasi ganun din eh. 'Di ba? Yung inipon mo, bababa lang din yung value niyan kapag tumataas yung inflation.
nag-iwan ka ng 1 million ngayon nung nakaraan. Sabihin nating 10 years ago, nagtabi ka ng 1 million. Kapag kinuha mo yung 1 million mo ngayon, hindi na ganun kadami yung mabibili nun katulad ng 1 million dati kung dati mo siya binili. Nagigets nyo ba yon? Mga idol? Hindi ko pigilan ha. Nagigets nyo ba yon mga idol? Ha? Iba na yung presyo ng mga price ngayon kumpara ng price na tinabi mo yung 1 million mo. Kung binili mo yung dati, mas marami ka pang mabibili. Tinabi mo siya, so tumaas yung inflation, so yung mga presyo ng mga bilihin tumaas din. So kung titignan mo ng maayos, hindi na 1 million yung 1 million mo katulad ng dati. Mas mababa na kasi tumaas na rin yung presyo ng mga bilihin. Ay, nag-gets nyo ba? So anong dapat natin gawin? Ayun yung dapat nyong malaman, di ba? So ito na. Ito yung sasabihin ko sa mga nagsasabi na ang daming partnership ng XRP, hindi naman tumataas. Puro good news, hindi naman tumataas. Win after win after win, sabi nga ni Edo Parina. I'm exhausted for all this winning. And the crazy part, we're only just getting started. It feels like we've unlocked the cheat code to wealth, sabi niya, no? Grabe yun, cheat code to wealth. Only lives. This market takes from the impatient. Ayan yun, no? And pays patient. No? Ayan. Okay, kung impatient kayo, kayo nang bahala. Kung puro lang kayo reklamo. Nakakabis yung reklamo sa comment section eh. Malalaman mo na talagang bago lang sila sa crypto eh, no? Pagka ganun. Na reklamo ng reklamo. Tagal naman, ano ba naman yan? Kala ko pag invest ko ngayon, 1 linggo lang, mayaman na ako eh. Ba't hindi ganun? Bayabas pala si Jeblo eh. Ganun ba yun? Tandaan nyo, yung iba, ako, 2021 halos, no? So halos 5 years na naka-invest. Yung iba mas matagal pa sa akin. Yung iba 2000 something pa, 18, 19. 'Di ba? Pero kami happy lang kami. 'Di ba? Kasi kung sa mga ganun ka nag-invest, for sure profit ka na. Naabutan mo yung 0.5 na XRP. No? Pero kumbaga, hindi pa rin ako nagti-take profit kasi hinihintay ko pa yung pinaka top, no? Sa tingin ko lang sa tingin ko na magta-top. Tapos saka magbe-bear market. So malayo pa ako dun eh. Malayo pa ako dun sa target time ko na magte-take profit ako. So pag nandun na ako iiyak kapag hindi pa rin tumataas. Pero ngayon, gusto ko nga hindi tumaas ngayon, like kung sinasabi, kasi gusto ko magbudega ngayon hanggang mag-bear markets. Pag nag-umpisa na, pag nag-September na, sa September sa tingin ko babagsak yan sa September kasi sabi nga nila, ayun yung parang huling bodega September mga lods. Kasi may kasabihan nga sa crypto, wake me up when September ends eh. Kasi September medyo madugo eh. So ayun yung huling bodega na sa tingin ko kailangan totodo ko na lahat doon September. At pagkatapos noon, yun na, no? Maghihintay ka na lang. Tapos na ang lahat. Hintayin mo na lang, panoorin mo na lang yung portfolio mo kung paano lumipad. Parang ganoon. So ngayon, nasa June pa lang tayo, malayo pa, June, July, August pa, marami pa tayong dadaanan. No, pwedeng maging volatile pa yan, pwede pang umangat yan, pwedeng bumaba, pwede na kayo mag-take profit kapag umangat kung gusto nyo. No, pero kasi ako may target time ako. So kung doon ako nagpo-focus, wala akong iisipin, no? Kung malampasan ko man 'yun, hindi man sila umangat, okay lang, bawi next year. Ganun lang 'yun. Hindi kasi ako yung hindi ko mina-mindset yung kapag nag-invest ngayon, milyonaryo na ako sa mga sunod na buwan. Walang ganun. Mag-scatter ka na lang pagka ganyan. Maubos-ubos. Diba? So tayo, kahit maliitan lang sa trade, nakakaipon tayo, ayun yung pinambubudega natin. No? Etong 11,000 ko dito na profit sa XRP trade, nandyan lang yan. Pero ang tinitrade ko every night, minsan hapon, minsan umaga, umaga ngayon, pagkatapos ko mag-upload, ang tinitrade ko, Bitcoin, no? Hindi XRP. Ito, naka-stock up lang yan. Bitcoin, tas minsan yung mga nag-a-unlock ng coins, no? Na alam niyo ba 'yon, yung mga inaano natin 'yun pinopost ay binabalita natin 'yun, di ba?
Yung mga coins na mag-a-unlock, magiging volatile kasi yan. So doon ako sumusubok na mag-trade, no, ng scalp. Mag-scalp lang 'yun, hindi 'yun hindi yun position trade. Mabilisan lang. Pag umangat ako ng mga 500 pesos, 1,000 pesos, take profit na. Ganun. Pag natalo ako ng mga 300 to 500 pesos, stop loss na ako. Ayoko na muna. Tama na muna. Baka lumaki pa. So, tiyempo na lang ulit. Ganun. Ganun lang, mga idol. Hindi ako nagiging greedy ngayon. Dati greedy, ngayon hindi na. Kuripot na ngayon, kuripot trade. Kuripot trading. Pwede pala yun ang pangalan, no? Kuripot trading. Ayan na. So, ayun yung update natin ngayong araw. Medyo mahaba ngayong umaga kasi dami nating news, no? Simula sa riot sa Los Angeles, no? Hanggang sa Bitcoin, Doge, Shiba Inu, and XRP news. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Alam nyo na yan. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link sa baba ng aking link sa description. At syempre sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin. So ayun lang, kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Movies TV and subscribe to Jablo. If you don't want to subscribe to me, I'll be mad. If you subscribe to me, I'll be happy. I'm Batman.